Okay? For the past 11 years. So, marami ba matuturo itong taong ito sa atin, sa tingin ninyo? Yes! Yes! Okay, so, I'm very happy to introduce this person. He is a multi-millionaire. He is a global ambassador, elite global ambassador, speakers bureau, US qualifier, at marami pang ibang achievements, and marami din po ito siyang taong natulungan. Okay? So without further ado, okay, palakpakan po natin si Upline, Chris Puntanan! Akala nito kikisa ko. Kita tayo sa camera. Gusto ko man. Good morning sa inyo lahat. Good morning sa lahat ng nandito sa seminar room. At good morning sa lahat ng nasa Facebook Live natin. So good morning sa inyo lahat. Siyempre, mas maganda palakpakan muna natin si Doc Jeff. Magaling ba si Doc Jeff? Okay. So mga hindi naintindihan, gusto niyo po ba ulitin ko? Mahahaba na. By the way, my name is Christopher Puntanar. I'm doing this business for the past 11 years ko na po itong ginagawa. Actually, sa network marketing, ano na po ako, 16 years na po akong nasa network marketing business. No? So, kung tatanungin niyo po ako kung maganda po ito, eh, hindi po ako tatagal dito kung ito po ay hindi maganda. Tama po? For the past 16 years, ito lang po yung, tawag dito, yung nagpo-provide sa akin, or ito lang talaga, yung income na pumapasok sa akin. No? Now, ang good news, i-share ko po sa inyo kung ano yung business na to. Pero, syempre, before that, gusto ko muna ikwento sa inyo kung ano ba yung, tawag dito, ano ba yung na-experience ko or ano ba yung mga nangyari sa akin sa loob ng AIM Global. Kasi at the end of the day, kung wala nang mangyayari dito sa loob ng AIM Global, bakit pa kayo papasok dito? Tama mali? So, mas maganda, makita nyo muna na kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo kapag ito ay inumpisahan nyo. No? By the way, yan po. So, welcome to AIM World. Marami sa atin nangangarap. No? Itong image na to, nagpapakita ito ng lahat tayo, bawat isa, bata, matanda, no? May ipin o wala, sabi nila, no? Lahat may pangarap. Ang question is, may pangarap pa ba kayo? Yes! Yung pangarap nyo, buhay pa ba? Yes! Gusto nyo ba yung pangarap nyo matupad o manatiling pangarap na lang? Okay, may big question ako sa inyo ngayon. Sa ginagawa nyo ngayon, kung ano man yung source of income nyo ngayon, ito ba ipapunta doon sa mga pangarap nyo? Kasi kung hindi, kailangan yung humanap or makakita ng opportunity na pwedeng magdala sa inyo doon. Yes or no? Yes. Kasi kung hindi, masasayang at masasayang yung time natin, mangangarap lang tayo ng mangangarap, pero at the end of the day, hindi natin siya makakukuha kasi hindi kayang i-provide nung ginagawa natin ngayon yung para makuha yung pangarap nyo. Tama mali? Okay, ito yung mga sample. No? Sports car. Pangalan po ba to? Yes. Gusto niyo ba magkaroon ng sports car? Yes. Kahit traffic, masarap naka-sports car. Tama ba? Yes. Actually, this coming tawag dito, anniversary sa Philippine Arena, sa May 14, kung di ako nagkakamali, May 14, ini-invite namin kayo doon. No? Sa lahat na nanonood, ini-invite namin kayo. Bakit? Kasi meron doon ipaparapol, at ang isa sa mga ipaparapol doon, ito, yung Mustang. Ford Mustang, my God. No? At ang nakakatuwa, matagal na to sa matagal na to sa presentation ko. Pakiramdam ko ako yung mabubunot. Yeah! So kahit pumunta kayo, palang ako na yung mananalo eh. Baka magalit yung audience. By the way, masarap magkaroon ng sports car. Ako personally, right now, nagdadrive ako ng sports car. It's SRT, Dodge SRT. Iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam, lalo na pag nagdadrive ka, dadaan ka, dadaan ka sa mga estudyante, titignan ka. Sabi, ang gwapo. Akala ko ako, yung sakyan pala, yung mga gano'n. No? Pero at the end of the day, yung mga nakikita mo lang sa TV, yung mga nakikita mo lang sa mga movie, nai-experience mo na. Gusto niyo rin ba yon? Yes. Ito, pangarap ba to? Yes. Hindi yung basta bahay lang. Alam ko maraming Pinoy, pangarap ang bahay. Pero the question is, yung tinatawag na dream house, is naiimposiblihan pa ba kayo or posible na siya?
once na pinakita ko po sa inyo yung in global business, makikita niyo na possible siya makuha sa pinakamaiksing panahon na kaya nyo. No? Sa iba, papangarapin nila to 10 years, 20 years bago nila makuha. Pero using the in global system or the in world system, kaya mo itong makuha sa loob ng 1 to 2 to 3 years lang. Kaya mo ma-provide yung mga pangarap na pinapangarap mo. O palakpakan natin yan. Masarap may ganitong bahay? Gusto nyo may ganitong bahay? Yes. Tapos dalawa lang kayo mag-asawa? Di ba, hindi mo maghahabulan kayo? Nasasabihin mo, sasabihin mo sa wife mo, me, lipstick lang ang meron ako ngayon. Hanapin mo ako. Yung mga tipo gano'n, masaya yun, di ba? Maghahanapan kayo, nasasabihin sa inyo ng mister mo, huwag ka mag-alala. Bakit? Ako nakarilo lang. No? Ito, alam niyo itong pangarap na to? Pangarap ba to? Yes. Ano ibig sabihin ng image na yan? Masayang pamilya. Plus, yung nagta-travel. Masarap mag-travel na kasama yung buong pamilya. Tama? Sometimes, yung pamilya, sinasama natin to sa mga dream natin or dreams natin simply because marami sa atin nasisira yung pamilya simply because sa kakapusan ng tama mali. Noong una, ang pagmamahalan natin, ang pangako natin sa mga sa church o sa Diyos na pagsasamahin sa hirap at pambihira. Nung nagkaroon ng isang anak, tama ba? Medyo nakakaramdam na ng konti, no? Nagkakaroon na ng realization. 3 na yung anak. Kamusta na? Ikaw na lang. Tama ba? Kanya-kanya na. Masarap magkaroon ng anak. Yes or no? Yes. Pero pag medyo kapos ka sa budget, medyo mapapatingala ka sa langit. At sasabihin mo, sana hindi ko muna pala ginawa ito. Tama ba? Yes, pangarap natin yung mga anak, pero pag nakikita natin nahihirapan yung mga anak natin, sometimes, yung sisi nasa sarili natin. Tama mali? That's why kailangan natin ng opportunity para yung ma-provide natin sa magandang sa anak natin, yung magandang kinabukasan nila. Tama mali? Ang kahirapan, alam niyo po bang napapamana yan? Ang kayamanan, napapamana. Lalo na ang kahirapan. Ang question, gusto niyo bang ipamana sa anak natin yung kahirapan? Ako po hindi anak na mayaman. Ako po taga dito lang, malapit lang po ako dito. No, kung lalakarin niyo po yung diretso na yan at tutuntunin niyo po, meron dyan isang street, ang pangalan San Vicente Street. Ako po yung taga dyan. At kaunting panahon na lang, itatanggalin na po ang aming bahay dyan. Kasi po hindi amin yung lugar na yan. Nagigets po, pero ano yung point? The point is, maaga ko na-realize na sabi ko, ayokong lumaki or ayokong mabuhay ng magiging mahirap. Because ang paniniwala ko, hindi ako nilikha sa mundong to para maging mahirap. Tama mali? Iisa ba ang Diyos natin? Okay, mag-alala, hindi po ako pastor. Iisa lang ang Diyos natin. Kung ang Diyos natin, yung ama natin mayaman, dapat ang anak is... Ang question is, bakit may mahirap, bakit may mayaman? Kasi sometimes, may mga taong hindi lang aware sa tinatawag na opportunity. Mamaya matidiscover din po yan. The question is, sa dami nating pangarap, ito yung pinaka-big question. Ano yung mga paraan natin para makuha itong mga pangarap na to? Tama ba? Usually, para makuha natin mga pangarap natin, ito yung alam nating way. Tingnan niyo po ito. Mag-aaral ako mabuti, mag-i-enroll ako sa isang maganda, or mabigyan ko ng maganda edukasyon yung anak ko. Pag nakatapos siya, makakakuha siya ng isang magic papel. Alam niyo yung magic papel na nakapold na may ribbon? At pangarap ng marami yan, dahil pag nakuha niya yan, magkakaroon siya ng magandang trabaho. Tama ba? At pag meron siyang magandang trabaho, magkakaroon siya ng magandang income at matutupad din yung mga pangarap niya. Yes or no? Yes or no? Yes. Pero tigil muna natin yung mga pangarap na yan. Kasi pupunta tayo dun sa tinatawag na katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ang katotohanan, pagkatapos nating mag-aral or graduate na tayo, malaking porsyento sa atin is papasok sa pintuan na tinatawag na unemployed. O yung samahan ng mga walang trabaho. Tama mali? Ilang milyon ang graduate natin sa Pilipinas ang walang trabaho. At ilang milyon ang estudyante natin ngayon na nangangarap na paglabas nila ng eskwelahan is magkakaroon sila ng magandang
Ulitin ko, kung mag-iisip po tayo maigi, milyon po ang walang trabaho. Kung ako po ay estudyante, medyo mag-iisip talaga ako na matindi. Kung iyon milyon walang trabaho, paglabas ko, paano pa ako? Tama po? Ito po, patuloy po itong lumalaki. Hindi lang po ito sa Pilipinas, even sa buong mundo. At pag nakakita kayo ng mga big, yung mga malalaking job hiring, sobrang dami rin po ang pumipila. Municipalities, mall, etc., etc., ng mga job fairs, libo-libo. At wala ka nang pakialam kung anong klaseng trabaho yan. Basta pagkakakitaan, papasukin ko na yan. Tama mali? May narinig na po ba kayo na graduate, nag-abroad, domestic helper? Walang masama sa domestic helper. Marangal po na trabaho yan. And the question is, sayang ang pinag-aralan kasi saan bumagsak? Nagigets po? Ulitin ko, walang masama sa trabaho pagiging DH, because ang nanay ko is 13 years naging domestic helper, proud po ako doon, pero sayang lahat ng pinag-aralan kung hindi mo alam ito gamitin, kung saan mo ito gagamitin. Tama mali? Meron ka makikilala, doktor, nag-nurse. Tama ba? Doktor, dahil in demand yung nursing, nag-aral ng nursing, yung doktor, nung pumunta sa stage, sabi, congratulations, doc, nurse ka na. Why? Simply because kulang eh. Oh, tingnan natin ha. At ang katotohanan, kung may trabaho ka ngayon, totoo bang masaya ka sa trabaho mo? May katotohanan na masaya? Kayo po magsasagot yan, hindi ako. Baka meron, meron naman talaga. Pero, iilan lang po yung nag-i-enjoy sa trabaho nila. Tama ba? At kung nagtatrabaho ka, kailan ka magpapahinga? Kailan ka titigil? Sabi nila, kaya ako nagtatrabaho para tustusan ng mga pangangailangan. Ang pangangailangan po ba tumitigil? So, hindi ka rin pwedeng tumigil. Tama mali? Oh. Eto ba? At kung may trabaho ka, kamusta naman ang? Because yung savings, ito yung magpo-provide sa'yo sa future. Ito yung magiging gateway mo sa future. Sabi, pag maganda ang savings, maganda ang maliit ang savings, maliit ang walang savings. Yan, uwi kayo mamaya, tanungin niyo po yung sarili niyo at tanungin niyo yung mister niyo o tanungin niyo yung mga nagtatrabaho sa bahay niyo, kamusta ang? At huwag niyo na sasagutin, wala kang future. Huwag mong gaganunin. Magagalit yan. At least alam mo na sa sarili mo na, uy, totoo nga yung sinasabi ng speaker. Ang problema natin sa Pilipinas is hindi opportunity. Alam niyo ba yon? Ang problema sa atin sa Pilipinas is financial awareness. Alam niyo ba ibig sabihin ng financial awareness? Kamulatan pagdating sa pera. Marami sa atin hindi natin alam, hindi natawag na source of income. Okay, bigyan ko ngayon ng konting preview. Alam niyo ba meron tayong 4 na source para kumita ng pera? Alam niyo po ba yon? Andiyan ba kayo? Yes. Alam niyo pang may 4? Una, pwede kang mag-empleyado. Ito yung papasok ka ng 8 hours. Tama ba? Yung sumunod naman, ito yung self-employed. Alam niyo yung self-employed? Yan yung mga ahente. Yung mga walang boss. Yung hawak nila yung oras nila. Karpintero. Yung mga tipo, ano pa ba yung mga doktor. May doktor kasi na self-employed eh. O ano pa ba? Sari-sari store, self-employed po yan. Hindi pa yan nakakategorize as traditional business eh. Kasi nandun ka ba? As long na ginagamit mo yung lakas mo, tama ba? At oras mo, nandun ka pa sa self-employed. Ano ang maganda sa self-employed kaysa sa empleyado? Walang boss. Tama ba? Hawak mo yung oras mo. Tama? Ayan. Ito hindi kailangan mo trumabaho. Sumunod, is yung tinatawag natin na business. Ano maganda sa business? Wala ka ring boss. Tama ba? Wala ka ring, hawak mo rin ang oras mo. Plus, may chance kang maging multimillionaire once na napalaki mo yung negosyo. Tama ba? Ano pinagkaiba ng self-employed sa business? Sa self-employed, hindi ka pwedeng dumami yung trabaho. Hindi ka pwedeng pumuno ng trabaho kasi meron ka lang 24 hours. Tama ka? Sa business, pwede mo paramihin yan. Ibig sabihin, kung hindi mo na kayang maglinis, kumuha ka ng tagalinis.
Tama ba? Kung hindi mo na kayang bilangin yung pera, kukuha ka na ng tagabilang ng pera. Ibig sabihin, napaparami mo yung sarili mo dito. Tama? Dumarating sa punto na hindi ka na nagtatrabaho, pero kumikita ka pa din ng pera. Yan yung advantage ng ninegosyo. Anong disadvantage dito sa dalawang to? Versus sa business. Pag tumigil ka nitong mag-work, titigil din ang kita. Nagigets niyo po? Napansin niyo ba yon? Yes. Abogado, magaling na abogado. Yayaman hindi. Magaling na abogado, yayaman hindi. Yes. Depende. Kasi kahit anong galing mo, kung wala ka namang kliyente, nagigets niyo po? Because kailangan yung service mo na provide mo. Next, investment. Yan. Siyempre, hindi natin masyado pag-uusapan ng investment kasi nasa huling part na siya ng pagpapalaki ng pera. Investment, dito dumarating yung time na yung pera mo nagtatrabaho na lang para sa'yo. Bigyan kita ng example. Kung meron kang 10 million sa bangko, 10 million na pera, at mag-i-interest siya ng mga 5%, ilan ba yung 5% niyan? Alam niyo ba? 50? So, meron kang 50,000 a month. So, kailangan mo ba magtrabaho? 50,000 a month. Mabubuhay ka na? Yes. Meron nga ako kilala eh. 8,000 lang ang kinikita buwan-buwan. 4 ang anak. Nabubuhay eh. Yung iba nga, 2 pa pamilya, ganyan lang ang kinikita eh. Iyan pa kaya? Tama ba? Anong pinagkaiba ng dalawa? Ito, hindi na nagtatrabaho. Kasi kinukuha na lang niya yung interest at nabubuhay na lang siya. Sa dalawang to, kailangan nilang pagtrabahuan magiging 50,000. Tama? Anong gusto niyo ngayon sa 4 na yan? Yes, ito yung talaga. Ako po, nag-start ako dito. Nag-empleyado po ako for how many years? Naging manager ako ng isang kumpanya. Then, na-realize ko, nasabi ko, sayang naman yung talent, gamitin ko na lang. So, nag-self-employed ako. Nag-business ako ng computer, nag-business ako ng loading, nagtinda-tindahan ako kung saan-saan, nag-ahente ako. So, naging ano po okay, para naging jack of all trades po ako. After that, nung na-enhance yung skills ko dito, pumasok ako dito. Kasi natutunan ko dito na masasayang yung lahat ng effort, tatanda ako dito na hindi ako yayaman. So, nagpumasok ako dito. Ayan, kaya dito ako na-involve ngayon sa InGlobal. Ayan. Then, after that, nung kumita ako ng malaki, pumunta ako dito. Then, my goal is, ang edad ko po ngayon is 36 years old. Ang goal ko po, at the age of 45 years old, tapos na po ako magtrabaho. Lahat ng pera ko napupunta po dito. Lahat ng kinikita ko. Right now, para may idea kayo, nasa 7 digits po ako monthly. Wow! Yung 7 digits, pumapasok dito. Kahit lang sabihin nung hindi 7 digits, 500 na lang. Yung 500,000 pumapasok dyan. Because my goal is, at the age of 45, retire na po ako. Mag-aaral yung anak ko, may 3 po akong anak. Alam niyo po bang sa college, bumilang ka ng ilang years ngayon, pagdating ng college ng anak ko, ang anak ko ngayon 8 years old. Malayo pa po bago siya mag-college. Sigurado yung most ng mga magulang, hindi to iniisip. Iisipin nito pag nandyan na. Alam niyo po ba kung magkano na magpapaaral ng college after ilang years? Yung 8 years old ko ngayon, kailangan niyang maglabas para makatapos siya ng college ng at least ng 3 to 4 million. Ateneo, Lasal, UST, UP, etc. Kailangan mo ng ganyan. Because lagi niyo tatandaan, hindi naman po pababa ang ekonomiya. Pataas po ang ekonomiya. Ang bilihin po natin, alam to ng mga mas matatanda sa akin, wala kayong mababalitaan ang asukal, bumaliktad. Ang gasolina bumaliktad. Wala kayong makikitang ganyan. Pamasahin na lang po dito, mga purong taga Valenzuela. Ayan, yung iba. Ako, purong taga Valenzuela po ako eh. Hindi naman, cyborg. Sa hap-hap. Naabutan ko pa po, no, ako po ay bata pa, 150 lang ang jeep. Magkano jeep ngayon? Nakita niyo po ba yung diferensya na yan? Ilang taon lang yan. Tama? Dati wala namang coke sakto. Tama ba? Bilang kayo ng ilang years, nilalabas, coke kulang. Hindi naabot eh.
Aantayin niyo pa ba yun? Ang iniinom niyo, puro kulang na lang. Kulang, bakit? Ito lang, sakto lang yung kulang yung budget eh. Nagigets? Our problem is financial awareness. Ano ibig ko sabihin? Sino mga nagpapaaral dito? Sino mga nakaranas ng mag-aral na lang? Ayan. Elementary, high school, college. O wag na natin isama yung college kung hindi pumasok yung iba sa college. Mula elementary, high school, and college, may pinag-usapan ba doon tungkol sa pera? Paulit-ulit, elementary, buhay ni Rizal, pinag-aralan. Nung high school, inulit. Nung college, meron pa din. Nung lumabas ka ng school, hindi naman itatanong sa interview kung ilan ang asawa ni Rizal. Ilan ang girlfriend. Wala kang kikitain sa buhay ni Rizal kahit ikwento mo kahit kanino. Hindi ako galit kay Rizal. But the question is, ilang taon mong ginugol, pero pansinin mo, paglabas ng school, masakit man tanggapin, pasensya po. Kung matalino ka, okay lang. Pero most yung lumabas sa school, bobo sa pera. Bakit ko alam? Isa ako dun eh. Wala akong alam sa pera nung paglabas ko. Ang alam ko, ito, paglabas ko sa eskwelahan. Maghanap ng walang masama dito. Walang masama dito. But, kung problemado ka na sa pera, bakit nananatili ka pa dito? O, tingnan niyo po yung mga susunod na slide. Sabi, kilala niyo po ito? Hindi. Pero sigurado kilala niyo sila Gerald Anderson, Piolo Pascual, mga ganyan, no? Boy Abunda, tama ba? Itong mga taong to, yung mga sinabi ko, never magpuprovide sa inyo to ng awareness tungkol sa pera. Pero patuloy natin pinapanood. Itong tao na to, ang daming libro nito sa National Bookstore, sa mga bookstore, binibenta ng mura, pero hindi natin binibili, o hindi natin pinapansin, pero kaya tayong bigyan para tumalino tayo pagdating sa... Sabi niya, Mr. Robert Kiyosaki, even sa YouTube, makikita nyo kung wala kayong pambili ng mga libro. Most people never get wealthy simply because they are not trained to recognize opportunity in front of them. Never tayong tinrain para makakita ng opportunity sa harap natin. Mostly sa atin bulag pagdating sa pera. Bigyan ko ng sample. Graduate ng nursing. Tama ba? Maganda ba yung kinuwang course? Yes. Walang trabaho. Sabi nung nanay niya, dahil wala kang trabaho, magtinda ka muna ng sagot gulaman sa harap para meron tayong extra kita. Ang tanong, gagawin hindi? Karamihan, bakit? Because, sayang naman. Sabi ng nanay niya, para hindi masayang, suot mo yung puti mo, damit, at magtinda ka sa labas. Gagawin hindi? Bakit? Pride or ego. Bigyan ko ng sample. Magkano ang kita ng isang regular na empleyado sa labas? Ha? Magkano isang araw? Or? Oh, huwag natin lagyan ng butan. 500 na. Pwede na ba yan? 500 na natin, sagad na natin. Kunyari, mabait akong boss. 500. Meron ba yan? SSS, tax, pag-ibig. Tama ba? Bond, etc. etc. So pag hawak mo niyan, hindi na 500 yan. Tama? Pero kunyari, 500 na lang. Merong isang magtitinda. Nagtitinda siya ng fishball. Magkano kaya kinikita ng isang nagpi-fishball? Kung alam nyo. Wala kayong idea. 800 pesos. Magtataho. Alam nyo kung magkano kinikita niya? Same. 800 to 1,000 pesos. Nagtitinda ng barbecue. Alam niyo kung magkano kinikita? 1,000 to 1,500 pesos. Alam niyo yung mga kwek-kwek? Yung pugo? Yes. Yung mga kakanin na tinutusok-tusok? Magkano kinikita nila? Alam niyo kung may idea kayo? 1,000 to 2,000 pesos. Ngayon, tignan niyo po yung diferensya ng mga to versus dito. Ano yung point ko? The point ko is, merong ibang source na malaki ang kita, bakit ka nagtitiis dito? Bakit ayaw mong gawin? Nakakahiya eh. Ano ba nakakahiya? Yung kita o yung trabaho?
Nagigets niyo po? Ako po, wala akong pakialam kahit magtinda ako ng kwek-kwek. Tama po ba? Basta ang kikitain ko ay mas malaki sa kikitain ng iba. Tama ba? Kasi pagdating sa labanan, parang sa karera yan. Saan ka sasakay? Sa mabilis o sa mabagal? Nagigets po? Okay, now. Muli, ayan yung sinasabi ni Kiyosaki. Na-train tayo para hindi makakita ng opportunity. Isa pa, tignan niyo po ito. The main reason people struggle financially because they have spent years in school but learn nothing about. Ito yung sinasabi ko kanina. Nag-spend ng mahabang panahon sa eskwelahan pero hindi natuto tungkol sa pera. The result is that people learn to work for money. Natuto tayong magtrabaho para kumita ng but never learn to have money work for them. Never natin natutunan yung pera magtatrabaho sa atin. Tama mali? Pag tinignan mo, bakit kayod ka ng kayod? Naku bro, kailangan kasi kumita ng pera. Walang masama. Pero pag inabot ka na ng 20 years kakakayod, parang medyo questionin mo na yung nangyayari sa'yo. Tama? Oo. Sabi ni Robert Kiyosaki pa din, bakit? Favorite ko yun eh. Pag pumunta kayo sa bahay ko, ang dami ko librong Kiyosaki book. An intelligent person hires people who are more intelligent than he is. Yung matalinong tao daw, humahanap daw siya ng taong mas matalino sa kanya. Mostly ng graduate natin, pagka-graduate sa school, ano ang una-unang ginagawa? Pagka-graduate. Gagawa po yan ng isang papel na merong litrato at lalagyan niya ng lahat ng bagay na magaganda sa kanya. Tama? Ang tawag natin dyan, resume, curriculum vitae, ano pa ba? Biodata. Tapos ang gagawin natin, ipapadala natin yan sa mga kumpanya. Sa madaling salita, binibenta natin yung sarili natin. Tama ba rin? Tama ba? Yung description ko, tama yung explanation ko, binibenta natin yung sarili natin. Once na ikaw ay napili, i-interviewin ka. Lahat ng mababango tungkol sa'yo, ikukwento mo. Never mo ikukwento, tamad po ako, engot-engot po ako. Tama ba? Sasabihin mo lahat para matanggap ka. Tignan niyo po kung bakit hindi tayo mayaman. Ang tanong, bakit hindi ka, sasabihin mo dun sa nag-interview sa inyo, sir, tanggapin niyo po ako, isa po akong napakalaking bobo sa eskwela namin. Tatanggapin niyo hindi? Bakit? May sasabihin talaga, pambira kita tatanggapin. Tama ba? Pero pag nakita yung credential mo, matindi to, mas matalino sa akin to, kukunin ko to. Tama ba? O, pansinin niyo po yung mga malalaking negosyo. Sino yung mga nasa top nila? Diba yun yung mga kinukuha nila na mas magagaling kaysa sa kanila? Pansinin niyo kayo po. Mas masipag kayo kaysa sa boss niyo. Tama mali? Yan ha. Kayo, oo nga, no? Ano nangyari? Ako po, yung isang realization, no, ako po after a seminar, sabi ko pambira. Ako yung nagpatakbo ng 3 branch namin. Minsan lang ako makita ng boss ko. Makikita ko lang ang boss ko kapag hindi ako kumota. At merong PI. Alam niyo PI, di ba? O talagang may mura. Ba't hindi ka kumota? Ang isang store ko kumukota ng 7 to 9 million eh. Isang store. Ang sahod ko po nasa 30,000 naman. Malaki mali. Ang pinapasok ko na pera nasa 27 million. Malaki mali. O now, alam nyo na. Ang naiintindihan nyo yung malaki mali. Pag hindi pa kumota, may mura pa ako niyan. Nagigets po? Now, tingnan niyo po ito. If you want to be rich, kung gusto mo yumaman, you need to be financially literate. Ang good news, yung pagiging matalino sa pera, or para maging matalino tayo sa pera, available po siya matutunan. Pwede natin siya matutunan sa Google, pwede sa YouTube, pwede kang bumili ng libro, pero mahihirapan kang makita to sa school. Sabi ng iba, Chris, yung anak mo nag-aaral ba? Kasi baka sabihin mo, ako po yung isang tao na nagpupromote na huwag mag-aaral yung mga anak nyo sa school. Hindi po gano'n. Yung anak ko nag-aaral din po sa school. Pero at the end of the day, my mindset sa anak, hindi eskwelahan ang magdidictate sa'yo para gumanda ang future mo. Nagigets? Hindi po ako pinakamatalinong bata sa eskwelahan namin. Hindi po ako pinakamatalino, hindi po ako pinakamasipag, hindi po. Pero paglabas sa school, isa po ako sa pinakamadiscarding tao dun sa loob, sa batch namin. Nagigets mo po? At malakas ang loob.
The richest people in the world looks for and build. Pakilakas nga po. Everyone else look for job. Tingnan niyo po ito ha, may papakilala po akong mga tao sa inyo. Kilala niyo po si Henry C? Yes. Okay. Mayaman ba siya? Yes. Si Henry C, para may idea po kayo, siya po yung may-ari ng SM. Yan. SM. Ang SM, yung isang SM, yun ba kinikita niya? Yes. Ang tanong, ilan ang SM? Ha? At patuloy pa siyang dumadami. Ang tawag po dito, networks. Meron siyang video. Sa video po ba milyon na kinikita niya? Yes. Isang video pa lang. Ilan ang video? Marami. Ang tawag po dyan, networks. Meron din sa isang negosyo, SMTC. Yung mga condominium. Ibig sabihin, real estate. Marami po ba? Milyon ba ang kinikita? Ang tawag din dito is networks. Maliwanag po. Kilala niyo po si Lucio Tan? Si Lucio Tan, isa sa pangatlo yata to sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Isa sa mga pag-aari niya, Fortune Tobacco. Alam niyo Fortune Tobacco? Yes. Sigarilyo. Sa Fortune Tobacco, meron siyang manufacturer, meron siyang dealer, meron siyang retailer, wholesaler, meron siyang retailer. So, ang tawag niya dyan, network. Meron din siyang Philippine Airline. Marami ba siyang store ng Philippine Airline? Marami ba bumibili ng ticket? Yes. Ang tawag niya dyan, networks. Ano pa ba business sa Lucio Tan? Ha? PLB. Yan. Marami bang PLB? Milyon na kinikita? Lahat na nagbibuild ng network, pansinin nyo, lahat ng multi-millionaire, billionaire sa buong mundo, may tinatawag na networks. Sa mga mahihirap, anong tawag nila sa networks? That's why hindi tayo mayaman. Kasi sa mahihirap, ang mindset nila sa network, sa mayayaman, ang mindset nila, kailangan magpalaki ako ng network para yumaman ako. Tinuturo sa school? Subukan yung tanungin yung teacher nyo, sasabihin ng teacher nyo, ay, scam yan. Tama ba? O tanungin nyo ngayong kabuhayan ng teacher nyo. Ay, nag-scam siya. Pasensya po ha. Kasi at the end of the day, kaya ako po ito sinasabi, masakit ito pero at the end of the day, magiging aware po kayo. Pag uwi nyo sa bahay, isa na katotohanan, masakit talaga. Pero once na pag uwi mo, na-realize mo, meron kang change na gagawin. Ito po ako, nung nag-start po ako way back 2005. Ito po yung itsura ko, tinamahan na naman. Nung nagsiseminar ako, laging tinatamaan yung mukha ko eh. O, ito po ako. Way back 2005. Anong year na ngayon? 17. Magto 12 years. Ito po si Doc Ed, yung may presidente ng kumpanya. Ito yung vice president ng finance. Ito po si Marco Malyari. Tatlo po kami nag-seminar noon. No, nag-attend. Ito po ako, after ko magtrabaho, may bilog po. Huwag po kayo mag-alala, bakit madilim? Nung time na yan na po yung pinakamalinaw na cellphone. Wala pa pong 10 megapixel noon, no? Parang 5 yata yan or 3 megapixel. Ito po yan. Alam niyo po kung anong oras po yan? It's 2 a.m. ng madaling araw. Bakit ganyan, Chris? Kasi lumalabas po ako sa trabaho mga 10 p.m. to 11 p.m. So kaya ko lang gawin yung negosyo na to after magtrabaho. Sakripisyo po ba? Yes. Sobrang sakripisyo. Pero at the end of the day, ang nagbenepisyo, ako. Tama ba? Tingnan niyo po ito. After ilang months, siguro mga after 10 months, nabili ko po yung brand new car ko. O, palagpakan nyo naman. Bakit ko po ito share? Para mag-inget? Hindi po. Because after 10 months ko siyang ginawa, nagkaroon ako ng resulta. Nagtrabaho ako ng ilang taon, kahit gulong, hindi ko po naranasan. Tama ba? Pag nagtrabaho kayo, gulong muna. Ayan. Pasok mo sa bahay mo. Oh, yun yan. Nay, huwag kayo mag-alala. Susunod, 4 na yan. Isa-isa lang.
ito, nabili ko ito, 2000, hindi ako nagkakamali, 2006 of mga September, mga ganyan. Or, basta, makikita niyo naman po sa itsura ko, hindi bagay sa kotse ko yung itsura ko. Mukhang haggard. Mukhang pagod, kasi talagang grabe ako magtrabaho po noon. And that time, nag-resign na po ako sa trabaho. Nung pumalo po yung check ko ng 30,000 naman, nag-resign na po talaga ako. Kasi sabi ko, kailangan ko lang mahabol yung kinikita ko, then magre-resign ako. Nagigets po? Yan. Pagka-resign ko, syempre, dinala ko dun sa grupo ko. Yan. Sa Baguio po ito. Sila yung una. Kasi pinagpasalamatan ko sila, kung di dahil sa kanila, pagtitiwala nila, hindi ko mabibili yung sasakyan. Tama mali? Hindi po tumagal ng 24 hours sa bahay namin yan. Paglapag, after kinabukasan, biyahe akong Baguio. Diba? Then, makikita niyo po, syempre, dahil nagka-resulta, dire-diretso kasi lumaki na yung organization. So, papansin niyo, kahit sa tubig, sa bundok, tama ba? Nag-i-invite po ako or mahataw po talaga ako. Then, nakuha ko yung award ko. First award ko sa AIM is the Hong Kong trip. And this is my first time na tawag dito, sumakay ng aeroplano at makarating sa ibang bansa. At isa lang masasabi ko, Hong Kong pa lang ito. Alam kong kaya nitong puntahan. Pero iba kasi yung pakiramdam ng first time. Tama ba? Iba yung pakiramdam mo. Sa sobrang tuwa ko, akala ko po, ito na si Mickey Mouse. Hindi pala. No? Ayan, no? So, yan sila Doc Ed. Yan. Dumikit to, napansin nyo? Dumikit si Doc Ed sa akin. Ay, hindi, si Doc. Ako pala. Pag-uwi ko po ng Pilipinas 2007, bumili po ako ng pangalawang sasakyan ko. That's, Honda Civic. Yan. So, papansin niyo medyo pumasyaw na yung kulay ko, pero baduy pa rin po yung forma ko. Akala ko po, uso na po yan, no? Pero ang gusto ko mangyari sa inyo, papansin niyo short lang yung time, nagkakaresulta agad. Tama? Tapos po niyan, na-hit ko uli yung another incentive ng company, the US trip. Yan, so, maalala ko po, Las Vegas, LA, Los Angeles, tawag dito, San Francisco, tsaka Utah, USA. So, 4 na state. 2 linggo, nasa US ka. Walang trabaho, wala kong ginawa kundi 2 linggo mamasyal. Imagine niyo po yung 2 linggo ka na mamasyal. Pag uwi mo ng Pilipinas, kalahating milyon pa rin check mo. Kinikita mo. Pag uwi ko po, syempre, ayan po, pag uwi ko, may kasama na po ako. Sabi ko, sino ba? Hindi, asawa ko po yan. So, nakilala ko po yung asawa ko sa Inglobal din. So, lahat talaga sa loob ng Inglobal. Then, bumili na rin ako ng pangatlong sasakyan. Plus, nakabili na rin po ako ng sariling bahay. So, although maliit pa, pero pwede na. Sa punto natin sa loob ng maiksing panahon, nagbabago na mabilis magbago. Tama ba? Yan. Plus condominium, yan po yung sinasabi ko, nakabili po ako, nakalipat po ako. Nag-asawa na rin po ako niyan. Ito po. Sabi ko, ang lalaki, dapat ang kapartner ay babae. Kasi dati puro lalaki pa partner ko. Sabi ko, babae naman, try natin. So, then, nahit ko ulit yung another second US tour ng company. So, pangalawang US trip. Yan, maranasan niyo po talaga yung yellow. Nagdala po ako niya ng yung mga natadikoko, pinipi, yan, gano'n. Nung hinalo ko, hindi pala bagay kasi maalat pala yan. Ayan, the Las Vegas, pinakamagandang experience ko po ito. Kasi makikita niyo po dyan, sa mga kalalakihan, iba po talaga pag nasa Las Vegas ka. Iba po talaga. Yun lang kaya ko sabihin. No? Ayan. Pag uwi ng Pilipinas, bili ako ng another sasakyan, pick up, kasi ginamit namin sa traditional business. Kasi nagbukas na rin po ako ng traditional yun. Ayan, no? So, papansin ninyo, natuto akong kumita ng pera, plus natuto kang magpalago ng pera. Next, pumili po ako ng another, isang exclusive na condominium. It's mid-rise, nakakaunti lang yung nakatira, na tahimik yung paligid nyo. Yan po. Siyempre, may swimming pool, tama ba? May masarap na yung takbo ng pamumuhay. Alam niyo po ba sa condominium namin kung magkano isang parking? So yung malaman? Parking pa lang, 700,000 na. Parking pa lang. Meron po akong 2 parking. Yung bahay pa po, kung alam niyo na kung magkano. Parking pa lang yung sinasabi ko. May gets po? Okay. Then, binila ko po yung asawa ko ng Montero, puti, kasi yung idol niya bumuli ng puting SUV. Sabi niya sa akin, bili mo din ako. Sabi ko sa kanya, nangungulit ka na naman. Kunin mo yung wallet ko, punta tayo doon. Okay ba yan, mga ganon? Kasi ayaw mo na kinukulit ka eh, di ba? Naasar ka. Di yan.
Then, ito po yung latest ko. Bumili po ako ng sports car. It's SRT Dodge. Ito po yung ginamit sa Fast and Furious 5, 6, and 7. At sa 8, ginamit din siya. No? Yan, yan. Bala ko po siya dapat dalhin kasi walang parking. Kaya hindi ko po siya binitbit. Actually, ngayon, nag-grab taxi lang po ako. Sa dami ng sasakyan ko, nag-grab lang po ako. Sabi ka no? joke. Nakisakay ako kay Ryan. No? Yan. So, yan yung experience. Alam niyo po ba kung ano yung pinakamabilis kong tinakbo? That's 230 plus. 30, hindi ako nagkakamali, mga 32 or 35 kilometers per hour yung tinakbo nito. Sa STEX. Kataw talaga. May iwan yung kaluluwa mo. Sabi ko, habol ka naman. Then this is my income way back mga 2 years, 3 years ago. Pinicturean ko siya. After that, hindi ko na pinicturean. Yung isang account ko nasa 11.7M. Yung isa nasa 31.4. Yung isa nasa 46.5. Tatlong account. Meron po akong 7 account. 7 po yung account ko. Liwanag po. So, 3 pa lang yung pinakita ko. At ito po ay mga 2 years ago pa. Liwanag? Okay. Kung gusto nyo malaman yung latest ko, pwede ko po i-share mamaya para makita nyo po. Po? Okay. Simple lang. Paano ko po siya ginawa? Business opportunity, Doc. Pwede pa i-screen yung isa. Isang PowerPoint ko. Thank you, Doc. Ayan. So, gusto nyo ba ng ganong klaseng resulta? Yes. Palagay nyo sa ginagawa nyo po ngayon sa trabaho nyo. Yung resulta na nakita nyo, mangyayari po ba sa inyo yun? Yes. Sa ginagawa nyo? Sa 500 pesos per day? Ha? Yes. Kahit pag 1,000 tayo eh. Ha? Niloloko nyo ba ako? Parang pinagtitripan nyo ako ah. Okay. O palakpakan natin si Global, Teamwork. Itong video presentation na to, itong live na to, it's a special kasi usually tawag ito, ang seminar namin is the global package. O yung seminar namin na 12,980 na package. Ngayon, ang ipipresent ko po ngayon, at first time sa Facebook Live, is the 6,980 program. O, palakpakan po natin yan. Ibig sabihin, kayo na nanonood at kayo na nandito, malalaman nyo paano kumita ng, tawag dito, ng 1 million a month sa halagang 6,980 lang ang kapital. O, palakpakan natin yan. Ha? Ang tawag po natin sa program na yan, ito po yung global package. So, yung global package po natin, meron pong product worth po yan na 9,300. Ulitin ko po, makinig po. Ang capital is 6,980. Ang makukuha nyo ng products is hanggang 9,300 pesos. So, palakpakan po natin yan. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka pa nag-uumpisa, panalo ka na. Yung package na yan, may 4 na C24, plus meron siyang airlift na patch, no, yung mga in-explain kanina nito, plus mamaya, meron pa tayong raffle para ma-experience yung mga other products natin. Sa lahat na nandito, no? Yan. Kasama po niyan, meron tayong online negosyante basic training. So, ibig sabihin, magtuturo po kami sa inyo sa mga magme-member ng 6980 paano gawin yung negosyo gamit ang Facebook. Maliwanag? Meron din po siyang insurance. O, palakpakan niyo po yan. Meron din po siyang scholarship program. O, palakpakan niyo po yan. At meron din po siyang 25% discount, 25 to 50% discount as a member. Plus, meron din po siyang, tawag dito, website para ma-monitor niyo po yung negosyo. Yan po yun. Meron tayong website. Meron din po tayong personal online store. Yes, nandun po yan sa website. At potential na pwede tayong kumita, hindi ko po na-edit, 520,000 pesos a month. Palakpakan po natin yan. Imagine niyo po kalahating milyon, buwan-buwan, no? Okay. Hindi ko po na-edit. This is 20,000 pesos. Sorry, hindi ko na-edit. Yan. So, daily income. Paano kumita? Tignan niyo po ito. Marketing plan. Number 1, pwede po tayong mag-retailing online. Alam niyo po ba yung retailing online? Sino po dito yung mga may Facebook? Taas ang kamay. Sino? Huwag po kayo mahiya. May Facebook. Ayan.
Ang Facebook po ba ginagamit? Yes. Ginagamit nyo po ilang months, ilang taon na kayo nag-Facebook? 1 year, 2 years, 3 years, o may 5 years pa. The question is, may natatandaan po ba kayo sa Facebook nyo na kumita kayo gamit ang Facebook nyo? O tinitignan nyo lang yung Facebook nyo panchismis? O, ako po, ang Facebook namin, kami mga taga-in global, simple lang. Marami kaming friends. Kunyari ako, meron akong 5,000 friends. O ipopost ko lang po ito, kasama yung details nito. Ito po yung burn, yung pampapayat. Palagay nyo, sa 5,000 friends ko, meron bang gusto magpapayat? Yes. Yung talagang kahit ano gagawin niya, pumayat lang siya. Yung kahit anong iinumin, pumayat lang siya. Yes. Eh what if nag-post ka na panood niya? So may kita ka na kagad dito. Ang tanong, nagbenta ka ba? Nagbenta ka ba? Ano lang ginawa mo? Nag-explain ka ba? Kasi magbabasahin naman niya yun eh. Tama ba? Ang tatanong na lang sa inyo, paano bumili niyan? Saan mabibili yan? Tama ba? At magkano yan? Yun lang. Tama ba? Eh, araw-araw nagpo-post ka. Araw-araw pwede kang kumita ng sa burn pala. Oh, ito ay pampapayat. Meron po ba kayong kilalang taong gusto magpaputi? Tama ba? Tingin lang kayo sa paligid nyo. Mukha bang kliyente yan? Ipo-post nyo lang. Gamit yung mga photos, yung mga picture, ihingi lang kayo dun sa mga tao nag-invite sa inyo kung ano yung mga ipo-post. Post ka lang, 3 times a day ka mag-post, magugulat ka, pwede kang kumita ng pera gamit ang Facebook mo. O palakpakan natin yan, ha? Meron din tayong, alam niyo po ito isa sa mga favorite ko to yung coffee scrub mask. Alam niyo yung coffee scrub mask? Ano po to para siyang bago ka maligo, ipapahid mo to dun sa mga cellulites. Alam niyo po yung mga nanganak, yung merong tawag doon? Stretch mark. Yung may mga bakat ng ng tiger. ano yan, kamot, ayan, yan. Di ba, yung after mga anak, may mga, gamit ito, pinapahid mo siya, medyo mainit-init po ito. Kasi coffee Wala naman kayong coffee malamig Kaya coffee, no? Ang corny ng joke ko. Hindi nakuha. So, pahid mo siya, after ilang minutes, babanlawan mo siya, sasabay mo lang, magugulat ka. Yung kamot nandyan pa din, yung bilbil wala na. Unti-unting mamumuti or magpipade yung kamot nyo. Alam niyo yung cellulites, yung parang sobrang taba, yung tawag doon? Nagkukurba-kurba yung... Ha? O yung parang, di ba yung sa mga banda dito yan Pag tumataba, tapos yung basta hindi makinis yun Pag ginanon mo, parang rough road. Yan, gamit yon yung produkto na yon, the coffee scrub, ay gamit mo everyday. After mga 30 days, 2 months, magugulat ka. Para ka ng kutis ni Kim Domingo. Mahalo, di ba? Lalo na yung mga may asawa. Sino dito may mga asawa, mga babae may asawa na? Kailan huling hinawakan ng mister nyo yung ganon? Ha? Sabi kasi ng mister mo, parang probinsya to Kailan kayo magiging Maynila ito? Meron din tayong coffee. Meron din coffee nakakapayat. Ibig sabihin, habang nagko-coffee, nag-burn at nalulus yung, nag-burn yung fats mo. Meron din tayong juice na pampapayat. Tama ba? Isa sa mga gusto kong product to kasi malaki yung market ng mga pampapayat Tama ba? Mamahal pa. Sa atin, affordable, maganda sa market. Palakpakan natin yan. Hirap ba kayo maghanap ng multivitamins ng anak nyo? Ayan Meron tayong candy corn. Ibig sabihin, para lang siyang candy. Meron tayong ito. At natural. Tama ba? Yung mga tiki-tiki, ito na yung ipalit nyo. Ha? Palakpakan natin yan. So, pwede kang kumita ng 25 to 50%. Ang maganda sa atin, wala tayong quota. Ibig sabihin, hindi mo kailangan bumenta araw-araw. Kung kailan mo lang gusto. Tama ba? At hindi mo, lagi nyo tatandaan sa direct selling, hindi mo kailangan maging magaling sa pagbebenta. Kailangan magaling masipag ka lang mag-post at mag-add ng new friends. Sabi siguro ng iba, Grace, kasi ang friends ko mga 100 lang. Ay, ngayon everyday mag-add ka 100. Sino naman i-add? Kahit sino, i-add mo lang.
Tama ba? That's Facebook marketing. Mag-add ka lang ng mag-add. Ang technique, bibigyan ko ng technique. Gusto nyo ng technique? Oh, kunyari, friends kami. Sino ba? Ito si Ma'am, friends kami. Ma'am, member ka na ng name? Yan, member. Sino ba hindi ba member? Ayan, si Sir. Sir, kunyari, ilan ang friends mo? Wala kang friends? Nag-Facebook ka pa. Ilan nila? 4? Ha? 500? Palakpakan natin, 500 friends. Ang gagawin ko sa kanya, papasok ako sa friends list niya. Makikita ko yung mga friends niya, tama ba? Hahanapin ko dun yung mga bilog yung mukha, yung mga may sobrang dito. I-add ko yun. I-add ko. Ang bilis kaya ito market ito, may sobra bil-bil nito. Yan, ganyan lang. Add lang. Tapos, pangalawa, pipiliin ko yung mga medyo ang kulay-kulay kape. Yung mga kulay may choco, yung mga ganyan. I-add ko ito. Kasi, pag nag-post ka, sigurado makikita nila yun. Tama mali. Ang tawag doon, Facebook marketing. Madali mahirap. Sa panahon ngayon, kailangan mo lang maging aware para alam mo paano kumita ng malaki. Sa C24/7, alam nyo ba magkano kikitain? Pwede kang kumita ng 930 pesos kada box. Kita niyo po yan, ha? Ay, 300. Sobra. 330. Ilan mo na yun ba? 330 pesos per box. Kung nakakabenta ka ng isa kada araw, multiply mo sa 3 yan, meron kang 9,000 pesos, 9,900 pesos, extra income. Diba naalala niyo, sinasabi ko kanina, savings, isave mo na yun sa bangko mo. Ubusin mo na yung kinikita mo sa sahod mo, pwede na, ito pwede na. Kung ayaw mo na, gusto mo, maglagay ka aircon. Tama ba? Ganun lang kasimple yan, para lakihan mo yung gastos mo. Sumunod, yung tinatawag natin na direct referral bonus. Sa direct referral bonus, 500 pesos. Ba't pa puro sobra yung sinasabi ko? 500 pesos kada magkakaroon ka ng referral. Ibig sabihin, invite ka lang sa mga susunod namin seminar. Bukas may seminar po kami sa Valenzuela branch. Malapit po sa may San Isidro Labrador Church sa Malinta. Bukas meron kami doon alas 7 ng gabi. So pwede kayo mag-invite doon. Ang speaker po doon, napakagandang babae. At saka napakagwapong lalaki. Tama ba? Yung napakagwapo, hindi ko lang ma-show, pero yung napakaganda, pwede. Basta punta kayo doon, alas 7 ng gabi, meron tayong seminar doon. Gusto nyo okay ba yun? Pero walang Facebook Live yun. Ano lang yun? Yung mga taga Valenzuela lang. Ha? Okay. Invite mo lang doon. Once na nagustuhan, 500 pesos ka. Ngayon, pag may mga Facebook Live tayo, i-share mo lang tong video na to. Pag napanood nila, nagustuhan nila, 500 ka din. At tanong, mahirap, madali. Sa panahon ngayon, madali lang kumita. Kailangan mo lang maging matalino. Imagine mo sa loob ng isang buwan, makasampu ka. Magkano? 5,000 pesos. Hindi na mahirap. Tama ba? Sumunod, March Sales Bonus. 1,000 pesos naman kada month. Ano ibig sabihin yan? Ganito lang po yan. Pag nagkaroon ka ng left, meron ka tinatawag na left group at saka right group. Pag meron pumasok sa left mo at meron pumasok sa right mo, babayaran ka ng company ng 1,000 pesos kada pair. Palakpakan niyo po yan. Alam ko, may pumapalakpak sa inyo pero hindi naiintindihan. Kaya i-explain ko po siya. Ikaw ito. Ayan. Left, right. Pag nag-invite ka ng friend mo sa sa left side, si A, bibigyan ka ng company ng 500 pesos as direct referral. Tama? Nag-invite ka uli ng friend mo, si B, nagustuhan. Meron ka uli another 500 pesos as direct referral. Tama. Pag nagkaroon ka ng left and right, sabi sa third income, left and right, magmamatch yan, babayaran ka ng company ng 1,000 pesos. Pwede. Ito magic. Si A, mag-i-invite din ba yan? Kunyari, in-invite niya si X. Si B, mag-i-invite ba to? Kunyari, in-invite niya si Y. Sino nag-invite ni X? Si A ang babayaran ng company ng 500. Sino nag-invite ni Y? So si B, babayaran ng 500 ng company. Maliwanag? Yes. Ang tanong, may left and right ka ba? Yes. Kaya babayaran ka ng company ng 1,000 pesos. Kahit hindi mo yan kakilala. Palakpakan mo yan. Maliwanag? Si X nag-invite si 2.
Sino nag-invite ito? Kaya babayaran si X ng 500. Nag-invite si B. Si Juan. Sino nag-invite ni Juan? Si B. Kaya babayaran si B ng 500 pesos. Plus si B, pagbigyan ng company ng 1,000 kasi meron din siyang left and right. Tama mali? Naintindihan ba? Ikaw ba nag-invite kay 2 and 1? Kakilala mo ba si 2 and 1? Uling tanong, pantay ba yung 2 tsaka 1? Hindi rin. Walang pakialam yung system natin kung pantay o hindi. Kasi babasahin niya yan. 1 left, 1 right, kaya babayaran ka ng company ng 1.5. Aliwanag. Ibig mo sabihin, Chris, may bumili rito. May bumili rito. 1,000 yan? Yes. May bumili rito. May bumili rito. 1,000 yan? Sagot kayo. Bumili rito. Bumili rito. 1,000 yan? Yes. Bumili dito. Bumili dito. 1,000 ulit? Yes. Ibig sabihin, pag maraming bumili sa left, maraming bumili sa right, maraming 1,000 yan? Yes. Pag tinagtag ka sa left at tinagtag ka sa right, tatagtarin ka rin ng 1,000. Ang tanong, gusto nyo ba yun? Yes. O, kita nyo na. Ito yung sinasabi namin. Ang tawag po dito, leverage. Sa ibang term, ang tawag po nila dito, network. Networks. Or network. Ang tanong, gusto nyo bang mag-build ng network? Yes. Ang pag-build ng network, hindi naman po madali. Wala namang madali sa mundo. Tama ba? Ang masarap lang, mahirap ito, pero may resultang ibabalik sa iyo na malaki. Kasi sa labas, mahirap din naman kahit ano naman trabaho. Tama ba? Mag-ano ka, alam niyo yung trabaho na for you, for me? Bago yan eh. For you, for me, alam niyo yan? For you, for me. For you, for me. Alam niyo yan? Matanong, mahirap, madali? Mahirap yan. Tama po ba? Pero kahit mahirap yan, gagawin mo yan kasi mayroong konting kita. Di pa mahirap din, pero malaki ang kita. Yun ang pinagkaiba. Sa for you, for me, tama ba? Pag tumigil ka, may kita wala? Dito, pag nakabuild ka na ng grupo, kahit tumigil ka, dire-diretso pa rin ang kita. Now, the maximum income nito, buray ko lang po kaduluduluhan, babayaran ka ng company. Hanggang dulo, babayaran ka up to infinity. Now, ang gagawin ng company, Doc, pwede ko itakip na. I-off ko na yung Yan. Pindot na lang ko yung blue. Yan, thank you, Doc. Yan. Meron siya tinatawag na max income. Max income. Ibig sabihin, hanggang dito lang yung kita mo. Para hindi malugi yung company. Okay lang ba yun? Yes. The maximum income is, pwede ka lang kumita ng 20 pairs per day. 20 pares lang kada araw. Magkano yan? Multiply niyo po sa, tawag dito? Multiply sa 1,000. Magkamali ako yun. Magkano po? 20,000 per day. Ang tanong, 20,000 per day, pwede na? Pwede na? Alam niyo po yung tatlong account ko, 60,000 per day. Yes po? Ilan ito? Multiply natin sa 6 days. Kasi 6 working days lang ito eh. Ilan yan? That's 100? Tama ba ako? Yes. 120,000 pesos per week. Tama ba ako? Tama. Pwede na. Pag minultiply niyo po ito sa 30 days, yung 20,000 nyo, 26 days. 26 days. Ilan? Alam nyo kailan? This is 520,000 pesos per month. Malaking palakpakan niyo po yan. Okay, Doc, meron po nakasindi ba, Doc? Pwede ba natin sindihan? Pwede, sige. Ang tanong, pwede na? Pwede na. Okay, burahin ko na, pwede na pala eh. May papakita po ako sa inyong program. Na pag nakita niyo po yung program, pwede po talaga kayo kumita ng gusto. Tingnan niyo po ito Kaya pinatay ko lang para gusto ko makita niyo po siya. Kaya kunyari Facebook kayo. Pinakamabilis kong gawin kung nagpi-Facebook po kayo. 1,000. Nakakuha yung Facebook mo. 1,000. Nag-share yung kaibigan mo sa Facebook, 1,000 ka ulit. Nag-share yung mga tao mo sa ilalim ng Facebook, 1,000 ka ng 1,000. Palakpakan niyo po yan.
Sabi ng iba, Chris, konti lang ang kakilala ko. Okay lang. Kasi ang kailangan mo dito, hindi yung kakilala mo. Kailangan mas marami yung hindi mo kakilala. Ako po, sa totoo lang, nung inumpisahan ko itong negosyo na to, inumpisahan ko to sa mga hindi ko kakilala. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit mga hindi ko kakilala? Kasi yung mga kakilala ko negative. So nag-umpisa ako sa hindi ko kakilala. Ayun, positive. Yung nangyari sa akin. No? Tingnan niyo po. Eto, kunyari nag-start ka January. Imagine niyo po ang month ng January. Ang question ko po is, kung siseryosohin niyo itong negosyo na to, kaya niyo bang makakuha ng dalawa sa loob ng 30 days? Ulitin ko ha, kung siseryosohin niyo itong negosyo na to, at kakaririn sa loob ng 30 days, kaya niyo bang kumuha ng dalawa? Na gusto rin kumita ng 520,000 pesos a month. Ang sagot is? Yes. Tama ba? O. Kung January kumuha ka ng dalawa, magkano kikitain? 4,000 pesos. Tama ba? 2,000 kasi yung paying. 2,000, sorry. Tama ba? 1,000, 500, 2,000 yan. Nalilito ako eh. 12,980 kasi ako sanay. February, yung dalawa mo, kumuha din ng dalawa sa loob ng 30 days. Kumita ka ng 2,000 pesos. Pwede na. Pwede na, part-time. Huwag ka muna magre-resign. Part-time mo lang siya gawin, ang technique. Ika-third month mo, may 4,000 ka. 3 buwan na. Maliit, malaki. Maliit, pero pwede na. Lahat naman ng bagay nag-i-start sa yan, maliit. Sumunod na buwan, pang-apat, 8,000 pesos. Ibig sabihin, hindi ka na nagre-recruit. Yung dalawa mo, sila na yon. Dalawa lang ng dalawa. Ha? O. Sumunod, May, o ika-fifth month mo, 16,000. Palagay ko, medyo, kung ikaw ay kumikita ng 10,000 naman, medyo mag-iisip ka na kung magpo-full time ka na o hindi. Tama mali? Sumunod na buwan, nag-duplicate, 32,000 pesos. Sunod na buwan, 64,000. Pwede ka na ba mag-full time? Yes. Ano, kung 64,000, nakapag-full time ka na? Yes. Yes. Pwede ka naman mag-down payment ng sasakyan. Tama? Kasi kaya mo nang mag-monthly. Sumunod na buwan, 128,000 pesos. Pwede na. Ilang buwan po yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buwan ka pa lang, ang kinita mo na, 128. Ito yung ginawa kong design ko kasi nahinataw ko. Ito yung ni-explain ko lagi sa tao. Huwag kang papasok na hindi ka seryoso. Kasi kung hindi ka seryoso, hindi ka makakakuha ng dalawa. Tagaan niyo po sa bato yun. Maliwanag? Kailangan seryoso pa kung papasukin mo. Maliwanag? Kahit susubukan mo lang, basta seryoso. Magugulat ka, kikita ka malaki. Yan ha. Sumunod na buwan, ika-7 na buwan mo, 256,000. Pwede na. Buong pamilya mo, dali mo sa Hong Kong. Regalo kay Boracay. Tama ba? Sumunod na buwan, 520,000 pesos. Sumunod na buwan, 520. Chris, bakit na ulit? Kasi maximum income. Sumunod, 520. May question po ako sa inyo. Magkano ang total nito lahat? This is 2 million mahigit sa loob ng isang taon. O palakpakan niyo po yan. May gusto po ako ipaintindi sa inyo. Ito po yung gusto ko maintindihan nyo. Magkano yung kapital nyo? Papakilakas nga po? Maliit, malaki? Maliit. Magtayo ka ng sari-sari store, hindi tatayo yan. Tama ba? Okay. Now, ang question ko is, sabi ko dito, kumuha ka ng 2 tao sa loob ng 30. Ang sabi nyo kanina, yes. Then, yung next mo, monitor mo yung 2 mo. Sabihin mo, monitor mo sila. Maliwanag? Okay, ang tanong, sa loob ng isang taon, ilang buwan kang nagtrabaho? $30 lang. Para kitain mo yung 2 million, kailangan mo lang trabahuin ng 30 days at kumuha ng 2 seryosong tao.
Every time na, bibigyan ko ng tip, every time na gagawin nyo itong negosyo, huwag nyo titignan kung sino yung, huwag nyo gagawin na kahit sino re-recruitin nyo. Yes, kahit sino pwede. Pero lagi nyo hahanapin, lagi nyo tatanungin siya ng paulit-ulit. Bro, kailangan ang hinahanap ko dito, dalawang siseryoso nito. Kung hindi mo to siseryosohin, huwag ka na mag-in global. Believe me, pag ito ginawa nyo, ganito yung way ng pag-inegosyo nyo, magugulat kayo. May hit nyo po ito sa loob ng isang taon. Marami kasi sumasali dito, hindi naman seryoso, nababaliw lang. Nakakakita kasi ng malaking pera, malaking kita. Ang gagawin, magme-member, tapos kinabukasan walang gagawin. Or may gagawin, dalawang araw lang, after ng 2 araw, nainitan, na traffic, ayaw na. Hindi po talaga pwede yun. Pero promise ko sa inyo, pag ginawa niyo po ito, 30 days, at ang hahanapin niyo yung seryoso din na dalawa. Kunyari, napresentan nyo. Tip ko po ito sa member at saka sa mga papasok, pinresentan mo. After mong presentan, uy, gusto ko sumali. Sabi mo, saglit lang. Before ka sumali, meron akong isang tanong. Seryoso ka ba to? Seryoso ka ba ang trabaho ito? Kasi kung seryoso ka, tatanggapin ko yung 6980 mo. Pero kung hindi ka seryoso, huwag ka na lang sa akin sumali. Sa ibang grupo ka na lang sumali. Believe me, pag ginawa nyo, sabog yung organization nyo. Because ako, nung ginawa ko po ito, ganun lang, hindi naman maraming na-recruit ko eh. Konti nga lang, bigyan ko, alam nyo kung ilan lang ang na-sponsor ko rito? 6 lang. 6 lang. 68 katao yung kinausap ko. 6 lang yung seryoso out of 68. Kasi ang deal ko sa nila, kailangan ko seryoso. Kung susubo ka lang at medyo tawag dito nag-expect kang yayaman na hindi mo ito tatrabuhin, medyo hindi ikaw yung person. Parang manager yan eh. Kung ikaw yung may-ari ng Jollibee na to, imagine niyo ikaw yung may-ari. Tapos wala kayong manager. Wala kang manager. Ang Jollibee kailangan ng manager. Tama mali? Kasi magulo yung store pag wala yung manager. Tama mali? Ngayon, naglagay ka sa pinto mo, immediately hiring manager. May pumasok sa pinto. Sabi sa pinto, ako po, mag-apply ako manager. Tatanggapin mo hindi. Kailangan mo ng manager tatanggapin mo hindi. Tatanggapin mo hindi. Hindi ko tatanggapin. Ako kayo tanggapin nyo ako hindi. Because may qualification ako sa pagtanggap. Kailangan i-qualify nyo yung mga taong papapasokin nyo sa network nyo. Yung ilalim mo hindi mo kayang kontrolin, pero yung re-recruitin mo kaya mong piliin. Nagigets niyo po? Nagigets po? Yes. Pag kumuha ka ng tamad, huwag kang umasang bibilisan. Tama ba? Pag kumuha kang maraming dahilan, huwag kang umasang lalakas yung organization mo. Ay, punta tayo ng Ortigas. Ay, layo, mainit, traffic, walang pamasahe. Wala, hindi ka lalaki talaga. Kaya make sure nyo, pag gagawin nyo po ito, yan, sa mga alam ko, nakaready na yung mga magbabayad, make sure nyo po na seryoso po kayong gawin yung negosyo to. But the promise ng negosyong to, sa loob na 1 taon, kaya nyo mo itong kitain o kaya nyo pa itong higitan. Palakpakan nyo po yan. The benefits is, okay, that's in global income. The gross income is 20,000, katulad na binanggit ko kanina. That's 120,000 per week. And the 520,000 pesos per month. O, palakpakan po natin yan. Pa-off na po. Hindi, ito po ito. Guys, sabi ng iba, Chris, ano pa yung ibang secret mo para kumita ng malaki? Alam ko yung 520,000 is malaking kita. Tama ba? Yes. Sulit na sa inyo yan. Pero meron ako isang sasadya sa inyo. Yung mga utak, para sa mga utak negosyante. Pag gusto mong sumubok, 6,980. Pero pag medyo siseryoso yung negosyo na to, syempre, highly recommended sa inyo kahit pa paano naka-multiple account. Oh, ikaw ito. Kunyari, this is you. Yan. Pwede mong gawin, kung ikaw ito, kukuha ka ng A and B. Tama ba? Pag ito lumaki, potential income is 520,000. Tama? Tama. Pwede na. Ang tanong, dalawa lang ba kakilala nyo? O marami? Ang tanong, Facebook, yung mga nagpi-Facebook, marami ba sila? O, pwede mong gawin, another strategy, kumuha ka ng 2. Yan. Ang gagawin mo naman, ang invitation mo is A
B, C. So, tatlong linya naman yan. Potential na kikitain mo sa dalawang account is dalawang 520. Multiply by 2. Ilan po yan? Ha? 140 M. Tama ba? Pwede. Nagdagdag ka lang ng isang tao. Tama? Kung gusto mo naman parang feeling mo, ako, kami, ang pamilya ko, medyo marami kami. 4 kami magkakapatid. Mga gano'n, no? Mati kong gano'n. Ang strategy mo naman, kuha ka ng 3. Ito yung mga tip lang naman. Yan. 1, 2, 3, 4. Kuha ka ng 4 na linya. Ibig sabihin 4 na sponsor. Ang technique nito, tawag dito, high school, college, family side, mother side, father side. Kumpleto yung 4 na linya mo. Pag ito pumutok yung 4 na linya mo ay tatlong group mo, 520,000 multiplied by 3. This is 1.560,000 o 60 million. Pwede. Yes. Ang Facebook pa naman napakadami. Or, kung talagang medyo baliw, as in alim yung matindi yung kabaliwan mo sa mga nakita mong bilog-bilog, gayahin mo po yung ginawa ko. 7 account. This is, ako po ito. Ito po yung maximum. Hindi na po pwedeng sumobra dito. Yan. Kita po ba, Doc, sa video? So, ang technique na gagawin mo dito, 8 linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potential income, 520 multiplied by 7. Ang hirap po bilangin. Kayo na po mag-compute. Tama ba? Tama pala. Tama. So ito, pwede niyo po i-design. Sabi nung iba, Chris, paano kung wala akong pang 7 heads pero gusto kong mag 7 heads? Alam niyo kung matalino po tayo talaga, yung 6,980 po natin, kita dito, Doc, no? Magkano po yung babalik na pera? Ha? 9,300. 9,300 po yung worth ng products. Tama? So pag gumawa po ako ng 3 na, computing niyo po ito. 21, mga nasa, more or less, 21,000 pesos. Tama? Tama ba? Kasi mga nasa 7,000 na yan eh. Okay, ang kabalik mo naman dito na products is 9,300 multiplied by 3, 27,900. 27,900. Yan. So, kung matalino po tayo, ito yung ilalabas ko, ito yung pwedeng bumalik sa akin pag nabenta ko yung produkto. Tama? So, meron na akong 3 heads. Pag nabenta ko to, bili ulit ako ng another 3 heads. Benta ko isang head, kompleto na isang 7 account ko. Pwede. Ibig sabihin, kailangan nyo lang maging wise. Pwede nyo rin gawing 2 heads kung medyo budgeted. Tama ba? O pag binenta mo yung products mo, pag nabenta mo, bili ka ulit another 2 heads. Pag nabenta mo, bili ka ulit another 2 heads. Then bili ka ng 1 heads. Makukumpleto mo siya. Tama? Lahat ng bagay kailangan lang diskarte. Tama ba? Pero, huwag nyo nga hayaan, ako po yung seryosong negosyante, huwag nyo nga hayaan isa lang ang makuha nyo. Kasi, panghihinayangan nyo yan. Bakit? Because pag nag-build na kayo ng grupo, kunyari, lumaki na yung grupo, lumaki na yung organization mo, pag bibili ka uli ng account, doon ka na sa ilalim bibili. Tama? Ito, same effort, pero different yung result. Mga brother, mga sister, at the end of the day, tapos na po yung seminar ko. Marami pong kitaan sa InGlobal, actually. Pero ito po yung highlights ng 6,980. Para sa akin, sa 6,980, pwede na magbago yung buhay natin. Sasamantalahin ko po yung pagkakataon na yan. Sa labas, ang 6,980 is halaga na lang ng cellphone. Tama? But the question is, yung cellphone nyo ba, nag-provide ba ito ng negosyo? Or nag-provide lang ito ng entertainment? Nagigets po?
Yung 6980, baka presyo lang ito ng TV nyo sa sala nyo. The question is, nag-provide ba ito ng negosyo o nag-provide lang ito ng entertainment? Okay, gets? Pwedeng, yung 7980 mo, yung 6980 mo, pinang-gimmick mo lang. Tama mali? Pinapunta mo ng Boracay, itong nakaraang bakasyon, tama ba? Pwedeng pumunta ka dyan sa Pangasinan or what, tama ba? The question is, nag-provide ba yun ng negosyo sa'yo para magbago yung buhay mo or entertainment lang? Pag gusto nyong kumita ng malaki, kailangan nyo mag-iwalay sa buhay. Nagigets po? Minsan yung 6980, halaga lang to ng handa o higit pa handa sa birthday ng nanay natin, anak natin, tama po? Pero at the end of the day, sa in-global, yung 6980 mo, kayang baguhin yung buhay natin. Palakpakan yung buhay. Mga brother, mga sister, meeting ko, lagi ko sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang marami tao pray ng pray, panalangin ng panalangin, pero at the end of the day, pagising nila sa maga, gagawin pa rin nila yung mga dating nilang ginagawa. At nag-expect sila ng ibang resulta. Last kwento before tayo mag-uwian. Marami sa atin gusto magbago yung buhay. Katulad ni Juan, na isang araw, nag-pray siya sa langit. Sabi niya, Lord, pangarap ko po makapunta ng Batangas. Alam niyo po yung Batangas? Baguio. Pangarap ko po makapunta ng Baguio. Yan. So, nag-pray siya. Very consistent siya sa pag-pray niya. So, isang araw, sabi ni Juan, mukhang tutuparin ng Diyos yung pangarap ko. So, pagising niya ng umaga, nag-bihis siya ng maayos, dala siya ng gamit niya, at pumunta siya sa terminal at sumakay siya ng bus, na ang nakalagay sa bus is Batangas. Saan kaya siya makakarating? Batangas. Si Juan, bad trip, sabi niya, Lord, pambira ka naman. Hindi mo, minsan maliit na bagay yung pangarap ko, hindi yung patinupad. So, umuwi siya ng bahay na hindi siya masaya. So, pero nandun pa rin yung faith niya. Naniniwala pa rin siya na yung Diyos gagawa ng paraan para dalhin siya sa pangarap niya. Yan. Sabi niya, Lord, alam ko, bibigyan niyo po sa akin yung pangarap ko. So, pagkatapos siya mag-pray, natulog siya, pagising niya ng maga, bitbit niya yung gamit niya, pumunta siya sa terminal, at sumakay siya ng bus na nakalagay sa bus is Batangas. Saan kaya siya makakarating? Batangas. Bad trip na, sabi ko, pambihira to, parang hindi naman Diyos to . Umuwi siya ng bahay, yung pray niya parang may panunumbat. Ama, Lord, kung ikaw talaga yung Diyos, ibibigay mo sa akin. Walang imposible sa'yo. May panunumbat na. Minsan ba, may ganun tayo? May mga ganun tayo minsan pangyayari. Ito na yung nakakatuwa. Kinuha yung bag, nagdadabog na, pumunta ng terminal, sumakay ng bus na nakalagay sa bus is Batangas. Saan kaya siya makakarating? Batangas. Alam niyo, marami sa ating mga Pinoy, pray ng pray. Pero pagising natin sa maga, paulit-ulit lang yung ginagawa natin. Kung gusto niyo magbago yung buhay natin, kailangan na natin may baguhin sa takbo ng buhay natin. Dati nanonood tayo ng teleserye. Tama ba? Wala namang masama sa teleserye. Pero kung medyo may problema tayo sa financial, kailangan na natin baguhin po. Yung panonood ng teleserye, nasa 3 hours din yan. Tama ba? Kung mag-i-in global ako, yung 3 hours na to, kaya may provide. 2 to 3 hours, kaya akong providean para magbago yung buhay ko. Tama mali? Ako po, paano ko po nabago yung buhay ko? Addict po ako sa games. Alam niyo po yung mga games? Mga PlayStation, computer games, addict po ako dyan. As in talagang pag naglaro po ako dati, matindi po ako maglaro dati. As in hanggang madaling araw. Hanggang isang araw na realize ko mahirap kami, kailangan ko gumawa ng paraan. Yung 5 hours ko na ginugugol, sabi ko, hahanap ako ng paraan para maging resourceful ako sa 5 hours na yan. Alam niyo po, ginagawa ko, napakaswerte niyo kasi may Facebook na kayo. Tama ba? Napakadali nang gawin yung negosyo. Nung time ko, naalala niyo po yan, wala pa po yung bridge na yan sa Karuhatan. Nandiyan po ako sa kanto na yan, namimigay po ako ng flyer. Sa South, namimigay ako ng flyer. Nasa LRT ako, Monumento, namimigay po ako ng flyer. Kasi wala namang Facebook noon walang social media. So ginagamit ko po yung flyer. Hindi ako uuwi ng bahay hanggat hindi ko nauubos yung 500 pieces ng flyer. Kasi gusto kong baguhin yung takbo ng buhay ko. Pero sa panahon ngayon, huwag mo nang gagawin yung flyer. Kasi meron na po tayong Facebook. Ang ginawa ko po, yung nakasulat sa flyer ko, nilagay ko po sa Facebook,
then mini-message ko po yung mga taong baka pwedeng mabago yung or gusto nilang kumita din. Alam niyo po, napakadaling umasenso. Kailangan lang natin maging aware. Ulitin ko po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. God bless sa atin lahat. This is Christopher Fontanara and good morning sa inyo lahat. Good morning! Say hello, say hello, say Hello, hello. kaway, 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 kaway!